Matapos nang nangyari sa party, ay nagkakagulo pa rin sa social media. Lahat sila ay nalilito pa rin sa mga nangyari at sa mga nalaman nila, lalo na at wala pang kumpirmasyon mula kay Tyler. Nanatili silang tahimik kaya hanggang ngayon, marami pa rin katanungan sa mga isip nila ang mga tao. Inasikaso ni Tyler at Madison ang pagsasampa nila ng kaso kay Lizelle at kay Rohan. Inuna nilang asikasuhin yun kaysa magpaliwanag sa publiko kung ano ba talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Attorney, siguraduhin yung mabubulok sa kulungan si Lizelle at hindi siya makakakuha ng parol para makalaya, ganun din sa fiancé niyang si Rohan. Wika ni Tyler sa attorney niya habang naglalakad sila papuntang police station kung saan nakakulong si Lizelle at Rohan. Nang makarating sila doon ay kinausap ni Tyler ang mga pulis habang si Madison naman ay dumiretso kung nasaan si Rohan. Tahimik na nakaupo si Rohan sa dulong bahagi ng kulungan at nakayuko habang magkasalikop ang mga kamay niya. Miss Madison, tawag ng mga kasama ni Rohan sa bilangguan. Tuwang-tuwa ang mga preso nang makita si Madison ng personal. Dahan-dahan namang inangat ni Rohan ang ulo niya at tiningnan si Madison. Mabilis niya ring iniwas ang paningin niya dahil nahihiya siya kay Madison. Hindi niya alam kung paano niya ba haharapin si Madison. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rohan. Saka siya tumayo. Alam niyang ito na ang huling makikita si Madison at ito lang ang magkakaroon siya ng pagkakataon para makausap ito. Lumapit si Rohan sa mga rehas at tipid na nginitian si Madison. Alam niya naman kung anong dahilan ng pagpunta ni Madison dito. Marami siyang katanungan. I'm sorry. Mahinang saad ni Rohan ni hindi niya masalubong ang mga mata ni Madison. Bakit Rohan? Yun lang ang tanging tanong ni Madison pero alam ni Rohan na yun na ang mga katanungan ni Madison sa lahat ng nagawa niyang kasalanan dito. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Minahal kita Madison. Believe me. Nabulag lang ako dahil kay Lizelle ko nakukuha ang lahat ng kailangan ko. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko sa tuwing ikaw ang kasama ko. Pakaramdam ko, nagkakaroon lang ng saysay ang pangalan ko. Nagiging sikat lang ako dahil sa'yo. Dahil nakadikit ako sa'yo. Pakaramdam ko, kilala lang ako ng mga tao. Dahil girlfriend kita. Nabulag ako ng inggit. Ako ang nauna sa showbiz kesa sa'yo pero parang ikaw lang ang naging dahilan kung bakit naging maingay ang pangalan ko. Palagi kang busy. Halos wala ka ng oras para sa akin. Noong mga panahon na abalang-abala ka, si Lizelle ang nandyan palagi sa tabi ko. Noong sinakit ako, sinabi ko yun sa'yo pero anong sinabi mo? Pumunta na lang ako ng ospital. Hinintay kita pero hindi ka dumating. Si Lizelle ang nag-alaga sa akin noong mga panahon na ikaw ang kailangan ko. Alam ko naman na hindi sapat na dahilan yun para gaguhin ka. Minahal ko si Lizelle when I always need you. Lizelle is always there for me. Minahal ko siya habang tayo pa. Noong una na pinlano ni Lizelle na isetap ka, hindi ako pumayag. Dahil kahit na mahal ko si Lizelle, mahal pa rin kita. Pero ginawa mo pa rin. Pagpuputol ni Madison sa kanya, tumango si Rohan. Alam ko. At yun ang pinagsisisihan ko sa lahat ng ginawa ko. Lasing na ako noon, Madison. Kinausap ako ni Lizelle at pumayag ako sa gusto niya habang wala ako sa katinuan. Alam kong hindi ka maniniwala pero gusto ko lang malaman mo kung anong totoong nangyari. Nang magawa na namin ni Lizelle ang plano sa'yo, doon ko na-realize na bakit ko pagsisisihan yun. Dahil kapag nawala ka, hindi na ako parang isang aso na nakatago sa likod ng anino mo. Gusto kong sumikat, hindi dahil sa pangalan mo. Kaya hinayaan ko si Lizelle sa mga plano niya laban sa'yo. Kaya nang bumalik ka, napuno ng takot ang pagkatao ko. Akala ko magiging okay lang din ang lahat kahit na bumalik ka na pero nagkamali ako. Maniwala ka sa akin, Madison. Ilang beses kong pinigilan si Lizelle sa mga plano niya dahil gusto ko na ring matahimik. Pero hindi ko siya nagawang pigilan sa mga ginawa niya sa'yo. Patuloy niyang pagpapaliwanag. But you still love her. Muling tumango si Rohan. All I want from a woman is her support. Staying beside me when I need her. At kay Lizelle ko'y nakita. I tried my best to stop her. Dahil natatakot din ako para sa kanya. Natatakot ako malaman yung ginagawa niya sa'yo.
Pero okay na rin sigurong narinig na lahat ng mga ginawa niya. Dahil hindi ko na siya kayang isuko sa pulis. Hindi ko kaya, Madison. Tatanggapin ko kung ano man yung hatol sa akin because I deserve it. I hurt a woman like you. I wasted you and this is my karma now. Yumuko si Rohan at mabilis na pinunasan ang mga luha niya saka siya mapait na ngumiti. I'm happy for you, Madison. Panatag na akong safe ka from us. From Lizelle at alam kong may nagmamahal na sayo ng totoo. I'm sorry if you met a jerk like me. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko kaagad. Pero sana panahon na ang maghihilom sa mga sugat na binigay ko sayo. Handa ako maging witness sa mga ginawa ni Lizelle sayo. Alam kong masasaktan ko siya pero ito na lang ang magagawa kong tama para sayo. Sa dami ng sinabi ni Rohan, isa lang ang tumatak sa isip ni Madison. Mahal na mahal ni Rohan si Lizelle. Hindi maiwasang masaktan ni Madison dahil ang lalaking minahal niya ay mas may minahal na babae. Na-realize ni Madison ang lahat ng ginawa niya kay Rohan. Masyado siyang naging abala para mapanatili niya ang kasikatan niya pero hindi niya na namamalayan na nawawala na pala sa kanyang mga taong mahalaga sa kanya. Hindi niya akalain na nasasaktan niya na pala sila na hindi niya namamalayan. Hindi na umimik si Madison at tahimik siyang umalis. Mapait namang ngumiti si Rohan. Huli na para pagsisihan pa niya ang lahat dahil nangyari na at wala pa rin siyang balak na sabihin ang totoo. Kung hindi pa sila narinig na lahat, tahimik na umupo si Madison sa isang bench habang naghihintay siya kay Tyler. Malalim ang iniisip niya, masyado ba siyang naging makasarili para hindi maramdaman ni Rohan ang pagmamahal na ibinibigay niya noon? Hindi naman siya nakikipagpaligsahan kay Rohan sa kasikatan. Hindi niya malang naramdaman na maliit na pala ang tingin ni Rohan sa sarili niya dahil wala rin namang sinasabi si Rohan sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nilapitan na siya ni Tyler. Are you okay? Bakit hindi ka na sumunod sa akin sa loob? Malumanay niyang tanong. Umiling lang naman si Madison. Pagod na siguro ako. Pagdadahilan niya kaya inalalay na siya ni Tyler na tumayo sa kasalan lumabas ng police station. Si attorney na lang ang isasama ko sa mga lakad ko. Umuwi ka na sa bahay at magpahinga dahil baka makasama pa sa baby natin. Tanging tango lang ang isinagot ni Madison saka sila sumakay ng kotse. Tahimik lang si Madison habang nakatingin sa labas. Nakasandal ang ulo niya sa bintana at nakatulala lang. Hinayaan naman na muna siya ni Tyler dahil alam niyang kailangan din mapag-isa ni Madison minsan at hindi lahat ng iniisip niya ay kailangan niyang sabihin. Ilang araw din nilang inasikaso ang pagsasampa nila ng kaso kay Lizelle at kay Rohan. Gustong masiguro ni Tyler na may isasampa ang kasong nararapat para sa kanilang dalawa. Binisita naman ni Madison si Jaime na nasa ospital pa rin at nagpapagaling. Pagdating niya ay mga kapwa-artista rin silang bumisita sa kanya. Bigla silang tumahimik nang dumating si Madison. Kamusta ka, Madison? Tanong naman ito sa kanya. Nginita naman ni Madison ng mga katrabaho niya. I'm okay. Can I talk to Jaime for a minute? Anas niya na mabilis naman nilang tinanguan saka sila umalis. Kamusta ang pakaramdam mo? Tanong ni Madison nang sila na lang dalawa ang naiwan sa loob. Okay na ako. Hindi mo kailangang mag-alala saka ngumiti ka nga dyan. Wala kang kasalanan sa nangyari sa akin dahil pinili kong saluhin ang bala na para sa'yo. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, Madison, dahil mas pagsisisihan ko kapag may nangyari sa inyo ng baby mo. Bahagya namang ngumiti si Madison. Hindi man siya pinalad sa pagmamahal ni Rohan, maswerte naman siya sa pangalawa niyang buhay. Dahil may mga lalaki nagmamahal na sa kanya ng tapat at totoo. Thank you for saving me and my baby and I'm sorry also. Jaime, ano ka ba? You don't need to say sorry. Kung tungkol ito sa nararamdaman ko para sa'yo at hindi mo masusuklian, it's okay. Mas masaya ako makita kang masaya, Madison. Okay naman na rin ako, kaya makakalabas na rin siguro ako sa mga susunod na araw. Siya nga pala, kamusta na yung pagsasampa niyo ng kaso kay Lizelle at kay Rohan? Pagtatanong niya, si Tyler nang umaasikaso dahil mahabang proseso rin pala. Kaya hindi na ako sumasama. Mabilis na ako mapagod sa kakalakad. Mabuti nang si Mr. Moyang umasikaso para mas makasiguro ka na hindi makakalaya si Lizelle. Hindi na makataong mga ginawa niya sa'yo.
Hindi ko nabalitaan ang tungkol sa pagpapakidnap niya sa'yo. Paano nangyari yun? Kuryoso niyang tanong dahil lahat naman sila ay nagulat sa mga nalaman nila ng isang gabi lang. Hindi na namin nilabas dahil malaking gulo lang kapag nagkataon. Gusto kasi naming maging tahimik yung investigasyon, pero maging ako nagulat nang malaman kong si Lizelle palang nasa likod ng lahat. Nagtataka din ako kung paano nangyaring nakikita sila sa screen at rinig na rinig sila sa speaker. I'm sure na may nagplano na nangyari sa gabing yun. Natanong mo na ba si Mr. Moya tungkol dyan? Umiling naman si Madison. Hindi pa, masyado pa siyang busy sa mga ginagawa niya. Saka hindi ko rin naman alam kung malalaman ko ba sa kanya kung sino nagplano nun. Kung sino man siya, hahanapin ko siya para pasalamatan na rin. Hindi ko rin alam kung may kinalaman ba si Daryl sa nangyari. Dahil minsan niya na akong kinausap at winarningan tungkol kay Lizelle. Pero hindi ko pa rin siya nakakausap. Hanapin mo ng mga kasagutan sa mga katanungan mo, Madison. Okay lang ako dito. Saka marami namang nagbabantay at bumibisita sa akin. Gawin mo ng mga kailangan mong gawin para matahimik ka na rin. Tumango at ngumiti si Madison. Tumayo na si Madison sa kanya niyakap si Jaime. Thank you so much for everything, Jaime. You are the one of the best people that I have ever met. Magpagaling ka ha. Aniya saka siya kumala sa pagkakayakap. Tumango naman si Jaime. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ay bumalik si Madison sa kumpanya at tiningnan si Tyler kung nakabalik na ba ito sa opisina niya, pero ang naabutan niya lang ay si Ariel na may kinukuhang papeles. Hindi pa rin ba nakakabalik si Tyler? Tanong niya kay Ariel. Pauwi na rin siguro yon. Inaakit niya lang sa Korte Suprema ang pagsasampa niya ng kaso para diretso na't masiguro niya makukulong si Lizelle at Rohan. Siya nga pala. May alam na ba kayo kung sino yung taong nagplano ng nangyari noong gabi ng party? Imposible naman kasi nagkataon lang na napanood natin sa screen at narinig lahat na pinag-usapan nilang dalawa. Kuryoso niyang tanong kay Ariel. Napahinto naman si Ariel sa ginagawa niya sa kanya tiningnan si Madison. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ariel saka siya naupo sa sofa kung saan kaharap niya si Madison. Hindi pa rin ba sa'yo nagsasabi si Sir Tyler? Matagal niya nang alam kung sino ang taong gustong pumatay sa'yo. At ang gusto niya ay mahuli na kaagad si Lizelle. Pero pinigilan ko siya dahil mas magandang magmumula sa bibig ni Lizelle ang lahat ng ginawa niya. Matagal nang iniimbestigahan ni Sir Tyler ang tungkol sa nangyari sa'yo. Kahit na wala kang maalala, pinagpatuloy pa rin niya. Plinano namin ang party para talaga doon. Ako rin ang taong nambablackmail kay Lizelle para puwersahin siyang aminin ang mga kasalanan niya. At malinis ang pangalan mo, pero sinagad niyang pasensya namin. Wala siyang pinakinggan sa mga pambablackmail ko sa kanya, kaya noong gabi ng party, planado na rin yun. Ang akala ko pa nga ay mahihirapan kami, dahil mahirap kausap si Lizelle. Nag-send ako ng email sa kanya pagkatapos ng speech ni Sir Tyler. Alam ko kung gaano niya ako kagustong patayin, para lang malinis lahat ng ebidensya. Kaya nagpunta siya ng backstage. Hindi naman namin inaasahan na mag-aaway silang dalawa bago pa ako lumabas. Ang plano sana namin ay lalabas ako para harapin si Lizelle at ipapakita sa kanya mga ebidensyang hawak ko sa kanya habang pinapanood kami sa screen, pero naging madali ang lahat nang mag-aaway silang dalawa ni Rohan. Mahabang pagpapaliwanag ni Ariel. Napaawang na lang ang bibig ni Madison dahil hindi pumasok sa isip niyang si Tyler at si Ariel ang nagplano ng lahat. Naudlut ang plano niya nang mawala ang alaala niya. At sisimulan pa lang din niya sana ang pagpapaimbestiga ulit tungkol sa nakaraan, pero nagulat na lang din siya sa nangyari. Hindi na sinabi ni Sir Tyler sa'yo dahil gusto niya mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Dagdag ni Ariel. Napatingin si Ariel sa pintuan ng bumukas ito. Pumasok naman si Tyler kaya tumayo na si Ariel saka siya bahagyang yumuko. Kayo na lang po ang mag-usap. Wika ni Ariel kay Madison kaya nagsalubong ang mga kilay ni Tyler. Anong pag-uusapan nilang dalawa? Marami na naman pumasok na katanungan sa isip ni Tyler. May nagawa ba siya mali na hindi nagustuhan ni Madison? Baby, did I do something wrong? Tanong niya saka siya naupo sa tabi ni Madison. Umiling naman si Madison. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kayo palang nagplano nito kay Lizelle at Rohan? Parang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib naman si Tyler dahil ang akala niya may nagawa na siyang mali kay Madison. Hinawakan ni Tyler ang dalawang kamay ni Madison sa kanya ito diretsong tiningnan sa mga mata. Ayaw kong bigyan ka ng isipin, lalo na't buntis ka.
Gusto ko na rin mapanatag dahil sa tuwing lumalabas ka na mag-isa, hindi ko alam kung makakabalik ka pa ba sa akin ng ligtas. I'm afraid to lose you, Madison. What's the use of being powerful in this world if I am not able to protect the person who is important to me? No matter how many billions I spend, I can make sure that you and our baby are safe. It's over now, baby. You are now free. Malinis na rin ang pangalan mo. Tapos na mga panahon na nasaktan ka. Tapos na ang araw na panghusga nila sa'yo. Hindi napigilan ni Madison ang paglandas ng mga luha niya. Sa tuwing naalala niya lahat ng mga pinagdaanan niya, hindi niya nalubos akalain na nakarating siya rito. Nalampasan niya ang lahat kahit na dumarating sa punto na gusto niya nalang sumuko. Mahigpit na niyakap ni Tyler si Madison at dahan-dahan nang hinaplos ang ibabaw ng ulo ng asawa niya. Nagbunga rin ang lahat ng ginawa ni Tyler. Natapos na rin ang pag-iimbestiga nila at makukuha na rin ni Madison ang hustisyang nararapat para sa kanya. Hindi naging madali at kahit na ilang beses na ilagay sa peligro ang buhay ni Madison na naig pa rin ang kabutihan. Asikasuhin mong press con namin ngayong linggo. Utos ni Tyler kay Ariel. Gusto nang matapos ni Tyler ang lahat at sabihin sa buong mundo ang tunay na relasyon niya kay Madison. Kailanman ay hindi niya naging kabit si Madison gaya ng iniisip ng iba. Napatingin si Tyler sa pintuan niya nang bumukas ito. Tahimik na pumasok ang kanyang ama hanggang sa makaupo ito ng sofa. Tumalikod si Tyler at humarap siya sa malaki niyang bintana. Ibinulsan niyang dalawa niyang kamay. Alam niya na kung anong sinadya ng ama niya rito ngayon. Kailan pa? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Yun lang ang tanging tanong ng kanyang ama, pero naintindihan na kagad ni Tyler kung anong gustong malaman ng ama niya. Before the accident, Clara filed for a divorce. At first, I didn't accept it because I love her. I can't let her go, pero kasalanan ko rin. Marami akong pagkukulang sa kanya bilang asawa niya. Hiwalay na kaming dalawa bago pa man kami maaksidente. Maikling paliwanag ni Tyler. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mr. Moya. Dahil naalala niya kung paano niya pinagbantaan noon si Madison. Gusto lang naman ni Mr. Moya na mapanatili ang kalinisan ng pangalan ng pamilya nila. Ayaw niya ring cheating ang dahilan kung bakit masisira ang pamilya niya. I understand. You are free now, Tyler. Tumayo na si Mr. Moya at lumabas na. Gusto niya lang kumpirmahin ang mga nangyari. Hindi niya akalain ang anak pala niya ang nasaktan. Dad, honest ni Clara na makasalubong niya ang dating father-in-law niya. Tiningnan ni Mr. Moya si Clara at ang kasama ni Clarang lalaki ngayon. Pinilit kong maging maayos ang relasyon niyo ni Tyler. Pero ano pa bang magagawa ko kung pareho na kayong masaya sa piling ng mga partner niyo? Sana sinabi niyo na sa akin una pa lang para hindi ko na nasaktan pa si Madison para sa'yo, Clara. Napayuko si Clara. Naging mabuting biyanan sa kanya si Mr. Moya at hindi niya intensyon na masaktan ito. I'm sorry po. Balak naman po namin sabihin ni Tyler sa inyo noon, but something happened po. I'm really sorry, Dad. Hindi na umimik si Mr. Moya at iniwan na si Clara. Gustong makausap ni Mr. Moya si Madison dahil si Madison ang tinakot at pinagbantaan niya noon dahil ang akala niya si Madison ang sisira ng pangalan ng anak niya. Hindi niya naman akalain na legal pala ang naging kasal nila ni Tyler. Inasikaso kaagad ni Ariel ang presko ni Tyler at ni Madison. Tama ng 2 linggong pananahimik nila. Marami na rin ang nakaabang sa live nila para malaman ng totoong nangyari at kung paano si Madison ang naging legal wife ng isang Tyler Moya. Sasama rin si Clara sa presscon para maipaliwanag din ang side nilang dalawa ni Tyler. Wala namang nakakaalam ng kasal nila noon dahil mas pinili nilang ilihim ang relasyon nila para magkaroon sila ng tahimik na buhay. Humarap si Madison sa human size niyang salamin at napahawak na lang sa tiyan niya. Dahil kitang-kita ng baby bump niya, napasimangot na lang siya dahil para bang naging siya ng weight lalo na at halata na ang tiyan niya. Is everything okay? Tanong ni Tyler kay Madison nang makababa siya ng hagdan. Tumabi si Tyler kay Madison at tiningnan din sa refleksyon ng salamin ang itsura ng asawa niya. Look at me, I gain weight. Anas niya, tiningnan naman ni Tyler ang katawan ni Madison pero hindi niya naman napapansin na nadagdagan ng kilo si Madison. I can't see it. Your body's still beautiful. Kung meron man nagbago, yun na yung baby bump mo. And I love seeing it. Mula sa likod ay niyakap ni Tyler ang asawa niya.
Pareho sila nakatingin na ngayon sa refleksyon nila sa salamin. Today, the whole universe will know that you are my wife, my only one wife. Anas ni Tyler na ikinangiti ni Madison. Dumating na rin ang araw na hinihintay ni Madison. Ang katahimikan ng buhay niya pagkatapos nilang maggayak ay sinundo na sila kaagad ni Ariel. Marami na rin ang naghihintay sa labas ng kumpanya ni Tyler para sa presko nila. Kilalang kilala ang TV station ni Tyler kaya mabilis na kumalat ang tungkol sa presko nila ni Madison. Marami na rin mga security guard at bodyguard ang nagbabantay sa daraanan ni Tyler at ni Madison. Marami na kasi mga fans na naghihintay sa kanya. Madison! 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 Sabay-sabay na sigaw ng mga fans ni Madison sa labas. May hawak-hawak pa sila mga tarpaulin na picture niya ang nakalagay. Nang makarating sila ay mabilis silang ginwardyahan para hindi sila dumugi ng mga taong naghihintay sa kanila. Madison! Sigaw ng mga fans ni Madison sa kanya nang makalabas siya ng van. Nagsigawan ng lahat ng tao na makita rin nila si Tyler na kasama ni Madison. Lahat sila'y kinikilig na makita sila magkasama, lalo nang hawakan ni Tyler sa bewang si Madison. Ang ganda mo, Ate Madison! Sigaw pa sa kanya. Ngumiti at kumaway na lang si Madison sa kanila. Masaya siyang maibalik ang kasikatan niya. Okay lang naman sa kanya na hindi na bumalik ang kasikatan niya. Ang gusto niya lang ay ang malinis ang pangalan niya at mapatunayang she's not a cheater. Pumasok na silang dalawa kung saan naghihintay sa kanila ang ilang mga reporters. Si Tyler ay hinayaan pa rin niyang makapunta ang taga-ibang TV station para personal na marinig at mapanood ang presko nila ni Madison. Inalalayan ni Tyler na makaupo si Madison. Sunod-sunod na rin ang pag-flash ng mga kamera habang ang iba naman ay nakaharap na sa mga laptop nila para ma-inote ang mga kailangan nilang inote. Let's start! Saad ni Tyler kay Ariel. Sanay-sana naman ni Ariel ang mga reporters na magsisimula na sila. Live na live ang presko nila. Mapapanood din sa malalaking screen ng mga building ang live nila dahil kaya namang bayaran lahat ni Tyler. Mapanood lang ng lahat ang presko nila nang sa ganun ay malaman nilang walang ginawang kasalanan si Madison. Marami na ang nakaabang sa live nila. I told you, wala silang kasalanan. Saad ng isang estudyante na matagal nang humahanga kay Madison. Nasaktan siya nang bumagsak ang karir ng iniidolo niyang si Madison. At hindi siya naniniwala sa mga paratang sa kanya at hanggang ngayon ay naniniwala siya kay Madison. Ngayong pinagbabayaran na ni Lizelle at Rohan ang mga kasalanan nila, ito na kaya ang simula ng magandang buhay para kay Madison? Sa wakas ay malilinis na kaya ang nadungisang pangalan ni Madison. Iyan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.